What's up mga beshi ko? This is Eldrix and FYI, welcome to my YouTube channel. Dear Eldrix, FYI. So hello mga ka-dear, nandito tayo ngayon sa work ko sa Cubao. Kaka-out lang natin sa aking work at pipilitin nating makahabol dahil boboto tayo for this election. Kailangan nating i-exercise ang ating karapatan. Diba? Kailangan natin i-exercise ang ating karapatan bilang mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tax at pinapasahuran sa mga kurap. So, ayan. So, nag-out na tayo. So, let's go. So, frankly speaking, this is my first time voting for a national polls. National polls! So, tara, join me. At tayo'y boboto na. Hello, what's up mga ka-dear? Magandang hapon. So, nandito tayo ngayon sa Payatas QC para bumoto. For the very first time. Kararating lang natin galing trabaho at talagang ipupush na natin ang bumoto. Kaya tara na, hanapin na natin ang polling precinct ko. So, base sa pag-suri ko sa Comelec Precinct Finder website, so, doon ako dito sa nearby elementary school na malapit dito sa amin yung pinili ko nga na polling place nung nagpa-first time registration tayo last year. So, ayun. So, hahanapin na natin siya. Lakad tayo. Okay, so, nakarin na natin ang buong ayan, so lumalakad na tayo. Ayan yung polling place natin. Eto na, nandito yung sa presinto. Ayan. So, nandito na tayo sa labas ng Lupong Pangako Elementary School dito sa Payata. So, dito tayo boboto. Since kailangan natin sumunod na bawal gumamit ng cellphone during voting. So, kailangan natin magampanan yun. So, updatean ko na lang kay mamaya right after voting. So, see you in a bit. So, nandito na tayo sa loob. Hanapin natin. Let's go. Ang dami namin. Hanapin na natin. Sa dulo? Ayun. So, may nagtanong sa ating call watcher. Nakapagpa-verify pa daw tayo. So, kailangan pa lang may verification na magagamit. So, tara, magpa-verify na tayo sa baba. So, mga process. Pero let's do this. Wait na lang, mabilis ako maglakad. Ayan, so nandito po sa verification. So, kagagaling lang natin dito sa verification with the help of NAMFREL. Oo, sila po yung nag-guide sa akin. So, ang sinabi sa akin, ang aking polling place ay 2012G under CB 614. So, tara na sa wakas. Kakaboto na tayo ng tama. Ano kasi ako nun eh. So, nahanap na natin 2012G. Ayun. Charan. So, nandito tayo sa loob ng classroom. Pero hindi pa tayo boboto dahil naka-hold muna tayo dahil may mga bumoboto pa doon sa
loob ng presintong pagbobotohan natin. Pero we should make sure na hindi tayo gagamit ng cellphone during our voting dahil bawal yun. Mapapagalitan tayo ng COMELEC. So, we will record this only for vlogging purposes. So, hindi natin gagawin yun. So, hintayin muna tayo and check i-update ko na lang kayo anong mangyayari after. Nakahold kami. Kasi doon sa classroom dun sa may bandang dulo, doon yung botohan. Ano nangyayari? Finally! Yes! Natikman ko na rin ang unang kong ink. Natatakot ako. Pero hindi, to be honest, napaka-smooth ng transaction. Though, earlier, sabi ng mga teachers doon, nagkaroon ng aberya, but ngayon, it runs smoothly. Pero syempre, sumunod pa rin naman tayo sa guidelines na bawal natin i-document lahat ng proseso from shading the ballot, from putting it into the machine. Ito, proudest moment ever. And the result naman, dun sa mga binoto ko, wala naman nagkamali. Awa ng Diyos ko naman. Talaga malakas talagang kapit ko kay Lord. Ang kinakapitan ko na lang talaga is, sana manalo. Yung mga manok ko. Yun lang. I love it. I love it. So, what's up mga ka-dears? Hindi ko ma-explain kung anong nararamdaman ko today. But my feelings are very happy, joyful. Very, very, very first time I exercise my rights. Yes. Yes po. First time voter po ako. And napakasarap sa feeling na nagawa ko ang isa sa karapatan ko na hindi sino man makakaagaw nun. At yun ay ang pagboto ko sa mga susunod na leader ng ating bansa. Bilang pagsunod po sa alituntunin ng Commission on Elections or COMELEC na bawal mag-document o mag-picture o mag-video ng isinasagawang pagboto o yung mismo ako na bumoboto, nagsishade ako ng balota, ipinapasok ko ang balota sa mismong ACM o machine at yung paglabas ng resibo bilang pagsunod sa kanilang alituntunin. Pero yung mga kaganapan doon sa mismong botohan ay pwede naman po natin ma-document after ng mismo nating pagboto. Grabe. Alam niyo, to be honest, nakakatuwa, nakakataba ng puso to be grabe, Lord, thank you for this wonderful blessing na nakaboto po ako ngayon for the very, very first time. Binoto ko yung mga taong alam ko na sobrang makakatulong sa bansa. Sa totoo lang, halos 2 buwan po akong nagre-research, nagfa-fact check, nag-background check, nag-check din ako ng mga activities nila, yung mga plataforma nila, yung mga prinsipyong ipinaglalaban nila, at yung mga sides nila sa mga pressing issues na nangyayari sa ating bansa. So, lahat nun sa loob ng higit 2 buwan, pinag-aralan ko, sinuri ko, at naisulat ko siya ng maigi, yung 12 senador sa aking tinatawag natin na sample ballot. Hindi po ako kumuha ng kahit anong sample ballot o kahit tumanggap po ng sample ballot na may dalang pera. Wala pong nangyaring ganun po doon sa aking pinagbotohang polling precinct. So, nakakatuwa na talagang malinis ang aking pagpunta roon sa polling center na aking pinagbotohan, at nakakatuwa lang na isipin na
talagang lumabas talaga ang mga taong yun para i-exercise ang karapatan nilang bumoto. So, bumoto po ako 4 p.m. onwards dahil ang duty ko po sa aking trabaho ay 6 a.m. to 3 p.m. Buti na nga lang po at nakaabot po tayo ng isang oras na biyahe sa atin mula trabaho pabalik dito sa bahay at mga sandaling nakaraan na mula dito sa aking bahay papunta doon po sa ating polling precinct. At nakakatuwa lang din po na pinuri ho tayo ng mga Board of Electoral Inspectors o basta ganung term yung or Board of Election Inspectors, sa yun, yung tamang term. Buti na lang naisip ko. So, napuri po tayo ng Board of Election Inspectors. So, yung nagulat sila na, ay, meron po palang first time voter dito na i-exercise yung karapatan niya. After noon, binigay sa akin yung balota, sabi niya, enjoy your first time voting and I hope you will exercise your right. Sobrang nakakatuwa. Hindi ko man kilala yung teacher na yon, pero thank you ma'am, thank you for your hard support. Grabe, kahit kinakabahan ako na baka mamaya malukot ko yung balota, mamali ko yung mga marka doon sa aking balota, at higit sa lahat yung magkaroon ng any circumstances na unforeseen. Grabe ma'am, sobrang supportive niyo po sa akin. Maraming salamat sa mga teachers doon po sa aking polling precinct dito po sa Lupang Pangako Elementary School dito po sa Payatos, Quezon City. Thank you so much mga madam po dyan. At sa mga nakasama ko po doon, thank you so much. At nakakatuwa po na after ko po maipasok, talagang niloloko pa nila ako. Sabi nila, sana hindi pumasok ng yun nga lang, pumasok nga lang po, lumabas din po yung yung resibo. Of course, dahil nga po makabago na po yung ating automated counting machines, from nakikita mo na yung results dun sa balota, nakikita mo pa sa screen yung mismong actual na binoto mong kandidato. So, na-check ko po yun na maigi. Tapos yung sa mismong screen po ng ACM, chinek ko rin po siyang maigi. Then, triple checking doon po sa resibo. So, napaka-smooth po talaga nung ating ginawang pagboto. At eto na nga po yung naging kinahinatnan ng ating pagboto. Itong hindi ko malilimutang marka sa aking kamay na simbolismo na nagampanan na natin ang ating karapatan bilang Pilipinong bumoto ng tama at pumili ng tapat at totoong maglilingkod sa atin. Paano ba yan? So, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking special vlog. Gusto ko nga rin po palang i-shout out ang mga bago kong subscribers dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat for choosing to subscribe on my YouTube channel. Invite your friends and continuously patronage my YouTube channel. So, I'll see you on my next major vlog. Thanks for watching. Bye guys. And that wraps up our vlog for today. Thank you so much for joining my video. And for more videos and updates about me, follow all my social media accounts. Mga kadear, this is Eldrix, FYI. My space is your space. Signing off for now. Thanks for watching. Dear Eldrix, FYI.